Treasure hunting weekend. Tayo ngayon ay nasa creek. Meron tayong i-scan ngayon. Ito ang ating site ng ating ka-PX na malapit lamang sa creek. Merong history dito. Meron daw bibili ng dead old. Patay na ito na century Nara. At gustong bibilhin ang ang iniisip ng may-ari, bakit bibilhin ang Nara tree sa bundok. Kaya ito, meron kaming nakita dito, simento, dalawang ito, parang nabiyak ang simento, dalawang hati, simento talaga yan. Kaya unang gawin natin dyan, ating i-detect ang simento, baka merong laman yan na maliliit na bars, na gold bars. Kasi hindi lang daw isa ang bumalik dyan. Ayan yung Nara tree. Merong 3 treasure hunters na gustong hukayin ang Nara tree na yan. Ngayon ay meron akong hinala dyan. Kasi 10 years ago na yung pumunta dyan na gustong bilhin ang Nara tree. At wala pa sila dito, hindi pa sila dito nakatira. So ibig sabihin baka ninakaw na ito sa paghukay, ninja. Ito yung harapan ng Nara tree, merong magandang marka, letter C at yung baliktad na V for entrance, nakaharap sa Nara. Kaya sigurado ako kung hindi man sa ugat ng Nara tree ay nasa harapan lang. Ngayon, yung simento kasi na binasag, dalawang hati. Yun ang clue na merong gumalaw sa area na ito habang wala sila, kasi bago pa lamang nila ito dinivelop ang lugar, mga 2 taon pa lamang. Kaya 10 taon na ang nakalipas ay pwedeng merong nang nag-ninja diyan. Okay, kaya detect natin muna, baka meron lang nakasaksak diyan. Kasi ang pagtataka mo, bakit Nara tree lang ang bibilhin, hindi yung lupa? Kaya sa tantya mo ay nasa ugat lang o nasa loob ng Nara tree ang item. Okay, dinetect ko na itong dalawang simento dito na malapit lang ito sa Nara tree. Baka sa daming bagyo na dumaan, nag-flash flood, rumaragasa ang tubig dyan. Kaya medyo natangay siya kunti. Itong simento, dalawa ito. Ito yung una, yung dinetect ko, at isa yung nasa unahan. Yun yung tinuro ko. Kaya bakit nabiyak yan? Bakit nahati yan? So merong bumasag dyan. Ayan yung kalahati niyan. Merong 5 metro ang agwat nila. So natangay nga yan sa ragasan ng tubig dahil sa mga bagyo. Maniwala kayo sa hindi, kahit malaking bato ay kayang tangayin kapag merong flash flood sa river or creek. Malalaking bato ay kayang tangayin. So minabuti natin yan. Baka merong mga kasing laki lang ng posporo dyan na gold bars. Pwedeng tig 1 kilo lang bawat isa. Kasing laki nga ng posporo. Okay, so Invisible Man ngayon hawak ng LB16. So ang scanning namin ito ay dito sa harapan ng letrang V. Kung nakita nyo yung letrang V na baliktad kanina, so ang kahulugan niyan ay entrance in front, or doorway, or passage in front. Pero kung ating i-analyze, bakit Nara lang ang bilhin, hindi lupa? So ibig sabihin, hindi na maghukay ang mag-retrieve dyan. Baka ito isang giveaway. So ayan, lumitaw na nga yung mga simento na malalaki, nahati sa dalawa. So ibig sabihin, merong nagbiyak nito, biniyak ito. Hindi na malaya ng may-ari kasi hindi pa naman sila nakatira dito noon. Ngayong bago lang.
Kaya dito sa LB16 ay malaman talaga natin kung merong nakabaon na mas sobra pa sa metal, precious metal ang hinahanap natin. Kapag merong may scan na ganyan, aabot ang value sa value ng precious, example 30,000 ang reading, so jackpot na yan kapag ganyan. Ngayon merong problema ang mga scanners, kasi hina ang detection kapag binalot sa makapal na alkitran. Humihina ang detection, so hindi na siya magbasa ng 30,000. Instead, pwede na lamang siya 3,000, 2,000. So diyan na tayo mahihirapan, kasi ang mga bato na magnetic na mga bato na nakabaon, bato na mayroong iron content, ay lalabas din siya sa scanner. Lalabas na kulay pula pa rin, pero ang mga value ay mababa. Pero pwedeng ang value ng mineralized rock at saka gold bars na binalot ng alkitran na makapal ay pwedeng pareho lang ang kanilang value. Kaya diyan tayo madidikoy, sabi nga. Madikoy tayo kasi hinahanap natin ay 30,000 na value ng reading sa scanner. Okay, kaya 3 beses namin ni-reset, inuulit-ulit ang pag-scan para at least makasure tayo, kasi ang layo-layo ng biyahe natin kung baka ang kasi nito, kapag naggamit nitong scanner ay dapat dahan-dahan lang talaga ang hawi nito, ang pag-sway, dahan-dahan lang. Kasi kung bilisan na hindi makonekta yung frequency ng item, hindi siya masagap ng sensor. Kapag mabilis ang natin pag-swing ng gamit, so dapat lang talaga dahan-dahan. At maganda ay 90 degrees, yung tutok na tutok ang sensors, hindi yung naka-angle. Kasi kapag naka-angle yan, ang tama ng kanyang laser guide ay naka-angle din. So ibig sabihin, kung naka-45 angle ka ay malayo yun. Pinag-aralan ko ito ng mabuti, ang scanner na ito. Kung maliit ang angle mo, sabihin natin 10 degrees, makikita mo yung horizon. Kaya malayo ang tinamaan yan. Kaya maganda talaga dyan, sa akin lang, sa pag-aaral ko dyan, ay tutok 90 degrees ang sensor niya sa lupa. Tangent, kung tawagin sa trigo, naka-tangent. Yun ang maganda, kasi 0-0 talaga yan. 0 meters distance. Kung i-angle mo yan ng 30-45 ay lalayo siya. Kapag malalim, ang distansya niya ay 7 meters na. Pero ang nakarehistro sa kanya ay 1 meter lang or 0.75 meter. Pero actually malayo yan kapag inangle nyo ang inyong proton helix sa paghawak. Kaya kung napansin nyo, tinututok talaga namin yan, ganyan, naka 90 degrees. Pag iswing mo yan, katulad niyan, yung ginawa, ay malayo na yung ma-detect niyan. Malayong malayo. Kaya kailangan talaga pag-aralan ng personal. Kahit na magbasa tayo ng manual niyan, ay meron pa ring mga technical na diyan na dapat pag-aralan natin ng actual. Okay, so tapos na kami mag-scan. Medyo mahina talaga ang mahina ang kanyang reading, hindi pasok sa precious metal. Kaya nagduda ako na yung nabiyak na simento doon, ayun yung casing, yun yung nilalagyan ng gold bars. At na-recover na ito noon pa. Medyo nahuli na lamang tayo. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, mag-ingat kayo dyan, good luck sa inyo kung kayo man ay nag-treasure hunt. Hanggang sa muli, paalam na. God bless us all.